magandang morning sa lahat sa inyo ha. Siyempre sa lahat ng ating mga kamarino nationwide and worldwide. Magandang morning sa iyo, Admiral. At magandang umaga rin sa ating marikit na dilag. Parang ganda ng mood ni Admiral ha. Kamusta ka naman, Admiral? How are you? Ito, trabaho pa rin. Parang ulit-ulit, no? Trabaho ng trabaho. Pero ang maganda niyan, Admiral, yung kahapon, mas maganda ngayon. Dapat. Ayun! Yun. So pag kinakamusta ko kayo, mas maganda kaysa kahapon. Ayan, ha? Well, nandito naman kami para na naman sa isang masayang kwentuhan na ihahatid namin sa inyo, mga kamarino. Inspirasyon na naman ang makukuha natin ngayong umaga, partner. Inspirasyon ba ka? Siyempre. Talaga naman, inspirasyon dahil meron tayong quote dyan. Siyempre, inspirational quote. Inspirational quote. Ano ang ating inspirational quote, Admiral? Okay, ang inspirational quote natin ngayon ay mula kay Angela Blunt. And I quote, "Sometimes the most scenic roads in life, scenic na maganda, are the detours that we did not mean to take." Ayun, yun yung alam mo na, may lakad, tapos, sarado yung daan. Umikot tayo, may mga bundok-bundok. Nakita ko, ang ganda ng view, okay pala dito. Pero meron kang natutunan doon sa pag-detour na yun. Napakaganda niyan, Admiral. Talaga yung landas na natatahak natin sa buhay, ay hindi talaga natin minsan kayang iplano. Correct. Diba? Pero ang maganda nito, ang lagi natin iisipin is that kahit na medyo nalihis tayo ng landas, laging may magandang nangyayari at nagaganap. Diba? At may natututunan ka rin. Iyon! So ano pang hinihintay ninyo? Dahil mamaya, dalawang istorya ang aming ipifeature sa inyo na napakaganda, Admiral. Isang taga-maap. Diba? At isang kapitan. Aba, galing ha? Naman. So ano pang hinihintay natin? Diyan lamang po kayo ha, at nandito lamang kami. The first and the longest running television program para lang po sa mga marino. All aboard dito sa Yan ang Marino. We're very happy kasama natin si TJ Alberto, isang seafarer din. At syempre, galing din siya sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Hello, TJ. Hello, good morning. Good morning. O yan, TJ, anong position mo ngayon? Right now, I'm a 4th engineer. Pero licensed as 3rd engineer naman. OIC. Okay. And kailan ka nag-graduate sa MAAP? Graduated year 2011. So, how many years ka na tuloy-tuloy na nagiging seafarer? So, from 2012 to 2018, so 6 years. 6 years, pero ang position mo, OIC na. Nahirapan ka ba? Actually, hindi siya sobrang hirap para sa akin. Iba yung hirap, subjective kasi yung hirap eh. Others would find the work difficult, others would find the conditions for work difficult, some would find the lifestyle difficult. So, depende rin eh. Nung una, I was excited to board the ship. Then later on, nag-iba na rin yung interest, nag-iba na rin yung goals ko in life. Kaya I wanted to stop early. As what? As a seafarer. You wanted to stop early as a seafarer? Yes. Why? Nag-iba na kasi ma'am yung goals ko nun eh. Before, I wanted to reach the top positions. Pero as time passed, parang kasi, ultimately, you'll find something or makikita mo yung sarili mo na this was not the life for me. Really? So, ngayon, ano yung ginagawa mo? Now, I'm working as a learning and development instructor. So, in short, in-house instructor. Ako po yung nagde-deliver ng courses for the company. So, they have their in-house trainings. So, yung mga PIDOS, company-specific trainings, ako po yung nagde-deliver nun. Okay. Nung nasa MAAP ka, talagang you really wanted to be a seafarer? Or is it medyo that time half-hearted ka dahil may gusto ka ibang career? Hindi po ako half-hearted. I don't make decisions half-heartedly. Okay. Pero kasi that time, what I needed was to finish my education. Sinabihan kasi ako that year ng uncle ko. Sabi niya, Tej, may magandang school sa Bataan. Pag pumasok ka, scholar ka, pagka-graduate mo may trabaho ka,
kikitain mo dolyar. Sabi ko, sige uncle. I had no idea. Nasabi lang, may scholarship, pagka-graduate, may trabaho, dolyar kikitain. I said, sige. Doon nakapasok na kami sa MAAP, pinapili kami. Sabi, sino ang gusto ng marine engineering? Walang nagtataas ng kamay because all we knew was the what? Kapitan. Yes. The prestige. In-explain sa amin, kung takot kayo sa math, dapat engineering kayo. So, in-explain nila sa amin, konti lang ang math, sa pagdating sa deck, sa transportation, you compute everything. Distance, time, course, yung cargo. So, doon ka work. napunta? Sa marine engineering, nung sinabi, sino gusto lumipat, ako yung pinakauna lumipat sa batch namin. Okay. So, nakapagbarko ka rin? Yes, of course, ma'am. Oo. And then, right now, yung life mo is nasa land-based? Yes, ma'am, since Oo. 2018. Are you happy with your land-based career too? Yes, it's the best decision that I made sa career ko. Are you married already? No, ma'am, single. You're single. So, ano yung nakikita mo na gusto mo pang mangyari sa buhay mo, TJ? Right now, I want to stabilize everything kasi lahat nahinto nung pandemic eh. Back then, I was already ramping up my work sa pandemic. Actually, the pre-pandemic. So, nakaplano na. Siyempre, nagkaroon ng pandemic so we had to adjust. Kasi I was working in MAAP as well as an instructor, saka assessor din, saka course developer. Pero I had to quit kasi yung parents ko are already seniors. So back then, walang lalabas, walang mamamalengke, walang mag-aalaga. So I decided to stay. Then I took other jobs, nag-freelance ako. Then, kaswertehan naman, 2021, may kumuha sa akin na isang alumni din. Kinuha ko sa Perpetual Binyan. I continued work for 1.5 years. Tapos yun nga, napansin ko yung health ng parents ko medyo nagde-deteriorate kasi nasa malayo ako palagi eh. Then, I decided to switch jobs here. Instead na magturo, I started working in recruitment. Okay, so right now, hindi ka man sa loob ng barko nagtatrabaho, na-fulfill mo pa rin yung the next generation ng seafarers, ikaw pa rin yung nagme-mentor. Yes, ma'am. Since I taught in MAAP and I also taught in Perpetual Binyan, I actually did educational duties sa ibang schools din. So, if you look at the maritime industry, there are a lot of layers. So, before ka mapunta sa barko, you go to school. And so that you get consistent quality seafarers, you will need consistent quality instructors. Correct. That's very true. So, there's always life sa seafaring, di ba? Pwede kang mag-instructor, pwede kang mag-mentor, pwede kang, iba't ibang field, di ba? Well, anyway, yan ang storya ni TJ, ha, mga friends. So, hindi lang tayo talaga sa pagiging seafarer on board, nagiging seafarer. Pwede rin tayo sa land. Anyway, we wish you good luck. Okay? Babalitaan mo pa kami ha in the next succeeding years ng iyong pagiging instructor, di ba? And ikaw ha, dahil ikaw naguhubog ng quality seafarers, ano naman ang gusto mong iparating sa mga future seafarers? Sa future seafarers, you have to accept the changes that are happening and you will have to adapt. Yun lang talaga. You have to accept the changes, adapt. If you try to stick to something na nagbago na, you'll just resist the change. Masakit lang sa loob. So, if there are changes, you adapt to it, then you make the most out of it. And that's the core of learning eh. Ayan. Well, anyway, ang sa akin din, TJ, siguro sa mga hindi pa nalalaman kung ano talaga yung gusto nila, whether being a seafarer or not, or basta anything to do with your life, I think it's best that you pray for it. Okay? Anyway, thank you, Thank TJ. you po. Thank you rin. Thank you. Hindi ito ang pinangarap ko. Ang pinangarap ko dati ay maging isang kawal, di ba? Yung isang maging EFP. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines.
Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMOSUP cares. Hindi na bago ang mga kwento ng rags to riches. Marami sa mga kilalang personalidad ang nagmula sa mahirap na buhay. Ang iba'y galing sa probinsya, ang iba'y galing sa lansangan. Ngunit may isang katangian na naging dahilan kaya naging posible ang tagumpay. Ang isang sikreto, walang hanggang dedikasyon. Ito ang kwento ni Captain Allen Jacinto, isang marinong tubo ng La Union. Siya ay lumaki sa liblib na lugar kasama ng kanyang lolo at lola. Isa siya sa mga kababayan nating lumuwas at nakipagsapalaran sa Maynila upang hanapin ang kanyang tadhana. I'm Captain Allen B. Jacinto, Master Mariner, Master in Public Administration. Good morning to all. I came from the province of La Union, sa isang liblib na lugar na padpad sa Maynila. Pinalad at binigyan ng pagkakataon ng PMI colleges na maging isang cadet officer. Kaya yan ang naging daan ko para maging isang matatag at maayos na marino. Noon pa man ay pangarap na ni Captain Jacinto ang maglingkod sa bayan bilang isang militar. Ngunit nalihis ang kanyang pangarap at sa tulong ng PMI colleges, si Captain Jacinto ay nabigyan ng pagkakataon maging kadete at kalaunan ay nag-aral bilang isang marino. Kaya sa aking pananaw ay halos naabot ko yung isang pinangarap ko noon at itong isang alternative na pangarap ko lang, di ba? So nakapaglingkod ako sa bayan. Sa ating paglalakbay tungo sa rurok ng tagumpay, hindi nawawala o maiiwasan ang mga balakid. Ang mga ito ay susubok kung gaano katatag o kung gaano mo pagsisikapan ang pag-abot sa iyong mga pangarap. Ngunit, paano nga kaya nalampasan ni Captain Jacinto ang balakid sa kanyang lakbay? Ang balakid po ay palaging nandyan. Lahat ng journey natin may balakid. Nasa atin lang po kung paano natin i-control, paano natin i-gawin ang nararapat. Of course, sa aking journey sa pagmamarino, marami pong balakid. Dahil nagkakaroon din po ng mga failure, di ba? Sa akin kasi naranasan ko yung time namin na bago ka dumating sa tuktok ng tagumpay, meron kaming 4 stages ng exam from 3rd mate, 2nd mate, chief mate to master. Yan po ay naranasan ko. Hindi kagaya ngayon na 2 stage lang ang exam. During my time, my 3rd mate time, syempre, kabataan natin noon, medyo hindi pa tayo seryoso sa buhay. Diyan naranasan ko yung failure. First time ko mag-exam, failed ako dahil nga sa kulang pa ako. Then nga yung concentration ay wala doon, hindi nakapokus doon. Kasi yung bang life must go on, sabi, kahit kahit anong mangyari, okay lang, ganun ba? Pero sa ngayon, during may mga pamilya na ako, doon ko naisipan na kailangan tutukan. So para manageable naman lahat ng balakid. Kasi nga sabi nila, lahat ng problema, basta harapin mo lang yan, gawa mo ng solusyon, masosolve lahat yan. So sa ngayon, kayang-kaya nating i-handle kahit anong problemang dumating. Bilang isang reserve force at commission officer ng Navy, isa si Captain Jacinto sa mga opisyal na nagbubuwis ng kanyang buhay habang nagmo-monitor at nagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan noong pandemya. Kami yung nakadeploy sa mga barangay. Kami yung nagbibigay ng mga ayuda, nakikipag-usap sa mga barangay. Kumbaga sa ay talagang nilaan namin yung aming sarili dahil alam nyo naman during the pandemic walang nakakalabas. Yung disease talaga very prone. Yan po ang masasabi ko na talagang nabot ko na rin po yung journey na inaasahan ko. Sa ilang dekadang paglalayag sa karagatan bilang kapitan ay ilang dekada rin niyang naging pangalawang tahanan ang barko. Sa mga panahong yon ay siguradong marami siyang baong mga karanasan mula rito. Unang-una yung mga aksidente, kasi sa totoo lang marami ding aksidente na nangyayari dyan. Although na ang pagkakala natin ay minsan ay safe na safe kanyo. Pero unang pagbabarko ko, talagang naano din ako dahil ako lang mag-isa bibiyahe ko. Diba? Join ako ng vessel from Philippines to South America. Diba? Unang barko ko yun, ha?
Could you imagine na pagdating ko doon, kaya hindi ko makakalimutan yun ang life ko noon. That was 1992 or 1993. Dating ako sa Buenos Aires, Argentina. Ang aming agent noon, hindi mo makakikita. Hindi ka hatid, hindi ka susundo. Meron lang taxi driver na pick up sa'yo sa airport, then nahatid ka sa hotel, bahala ka na. Which I stay almost 1 week paghihintay sa barko. Kaya sabi ko, ano ba naman ng buhay nito? First time kong to, ganito. Pag wala ka talagang communication, kahit sa agent mo, parang iba yung pakiramdam. Isa lang yan sa hindi ko makakalimutan. Naranasan ko during my time in Torm, binaril kami doon mismo sa tumatakbo kami noon. Alam ko, hindi ko duty yan. Paggising ko, basag-basag na yung salamin namin. No? Bali, hinabol kami ng pirates dito sa may malapit sa Somalia area, doon sa island doon. Tapos tinira kami ngayon ng mga ano nila. Talagang basag yung salamin namin doon. Paggising ko ng tanghali, dahil I was a second mate during that time, kita ko talaga na nandun yung mga tama ng bala dun sa mga harapan. Tapos yung total ng salamin namin, basag talaga. At syempre, dahil sa husay at galing ng ating mga marino, hindi mawawala ang mga kabataang nagbibigay ng inspirasyon at sumusunod sa yapak ng kanilang mga marinong magulang. Kaya naman, hindi na nakakagulat na sumunod sa yapak ni Captain Jacinto ang kanyang nag-iisang lalaking anak. Actually, ang aking nag-iisang lalaki, graduate din ng Baliwag Maritime Academy yan. Sa ngayon, on board din siya. Naka 2 vessel na rin siya. Sooner or later, mararanasan niya din kung saan itong naranasan ko at naabot ko. Ngayon, alam niya na kung paano ko sila binuhay. Diba? Yan yung real life. Doon nila na-appreciate kung paano yung hirap ng mga magulang. Ngayon, ma-appreciate din ng aking anak na sumunod sa akin kung paano ko siya binuhay, kung bakit ako nawawala. Sa aking palagay, ginusto niya naman yan. Sa akin nga, sa totoo lang, ang sinasabi ko sa kanya, pwede ka na lang dyan sa PNP. Talagang pinag-i-exam ko din. Tulad ng ginawa ko dati. Pinag-i-exam ko sa bawat departamento. Talagang, minsan sinasamahan ko pa yan. Nag-hotel kami para sa exam lang. Di ba? Sinasamahan, very supportive ako para sa kanya. Kaya lang, talagang hindi niya talaga linya. Talagang sumunod pa rin sa akin. Ang paglalakbay ni Captain Jacinto bilang marino ay hindi natapos sa kanyang retirement. Pagkatapos mag-retire, kasama ng ilang pa niyang mga kamarino ay nagtayo siya ng isang business na may kaugnayan pa rin sa pagmamarino upang maibalik daw niya sa bayan ang serbisyong dati niyang naranasan, ang matulungan na ma-deploy ang mga kabataang marino. Alam naman natin na halos wala pa sa 1/4 sa mga gumagraduate taon-taon ang na-employ. So ang aming kumpanya ngayon ay nakikipag-coordinate sa iba't ibang principal para magbigay ng itong cadetship program para maibigay natin sa ating mga kababayan na katulad ko dati. Walang sapat na income ba yung mga pamilya ay aming isponsoran, di ba? Yung parang study now, pay later ang mangyayari. Ito po ay aking ginagawang proyekto ngayon para sa aking mga principal. Ako po ay nakikipag-usap sa kanila. Magbigay sila ng konting budget. Amin pong inaayos lahat from the budget down the line. Kaya sooner or later siguro, within this month or next month, ay susulong na natin yon. Karamihan po dito sa amin ay almost 90% ng aming vessel dito ay tanker. Sa shipping business pala ay busy din. Papasalamat ako dahil nandito na ako, kasama ko ang aking mga pamilya. Yun yung pinaka-importante dun eh. In my 30 years life at sea, nandito yung aking pamilya, nakakasama ko. Kahit na sabihin pang busy, mayroon pa rin time na bonding. Sa mga nagsisimula pa lang, ang advice ko ay konting tiyaga, patient. Patient lang yan, makakamit din nila lahat yan. Mag-apply lang. Marami ngayon bukas na mga kumpanya. Tulad itong kumpanya namin ay open sa mga walang mapuntahan. Pumasa lang sila ng oral exam, then konting interview. Tsaka yung number 1 kasi sa mga bago na ngayon, the millennials natin, tsaka mga ibang tawag nila, is yung attitude. Kasi ang number 1 talaga sa barko, Ate Lian, no, sa totoo lang, ang puhunan natin dyan, attitude. Lahat ng trabaho sa barko ay napag-aaralan.
Pero yung attitude, pag dala-dala mo na yung attitude, wala na tayong magagawa. Hanggang barko, dala mo yan. Kalimitan na ngayon, nakikita natin na yung mga experience nating mga marino ang nandito na. Yung mga retired nating marino ay nandito na sa larangan ng business. Kagaya ng pagtuturo, training center, school, nandiyan na sila. Nakakuha na sila ng outlet ng kanilang mga nakaraang buhay. Sa akin, masasabi ko, masaya din ako dahil nakikita ko yung mga kapwa ko marino ay siyempre, yung maghapon na lang nakausap mo yung kapwa mo marino, talagang nakaka-inspire talaga ate dahil feeling mo nasa barko ka pa rin, nakaka-relate ka sa buhay, hindi ka nahuhuli, di ba? Tapos yung mga kwentuhan yung masasaya, dito pa rin nagagawa nyo. Salamat Allen, ay hindi ka sumuko sa larangan ng buhay, kasama talaga sa struggle yan, mga pinagdaanan. So nakita mo naman ang sarili mo ngayon kung paano umuusbong, pausbong pa lang. Kumbaga sa ay sa larangan ng negosyo. Kaya nakikita ko naman sa pag-usbong darating ang panahon na makakamit mo ang lahat ng iyong pinapangarap sa buhay. Isang kahangahangang katapangan ang ipinamalas ni Captain Jacinto sa kanyang pagluwas sa Maynila upang makipagsapalaran sa lungsod. Nang dahil sa kanyang dedikasyon na sinamahan ng sipag at tiyaga, ay unti-unti siyang umakyat sa hagdan ng tagumpay. Captain Allen Jacinto, yan ang marino. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Para sa ating Marino update, sa ating mga seafarers, good news! Ang Maritime Industry Authority or Marina ay nakatanggap ng suporta mula sa German Ship Owners Association CEO na si Dr. Martin Kruger sa isang pagpupulong sa Maynila noong February 27, 2024 upang mas mapahusay at mas sumulong ang industriya ng maritima sa ating bansa. Kasama rito ang pagpapabuti ng training, education at certification ng ating seafarers, ang pagpapahusay ng Philippine Ship Registry System at pagbibigay diin ng kaligtasan at proteksyon ng ating mga marino. Kasama sa pagpupulong mula sa German Ship Owners Association ay sina M. Gen. Restituto Padilla Jr., retired, at Captain Ronald Enrile, at mga opisyal ng Marina headed by Administrator Sonia Bautista Malaluan. 2 Pilipinong seafarer ang nasawi sa isang missile attack sa isang merchant vessel habang naglalayag sa Gulf of Aden sa Yemen, alas 11:30 ng umaga noong March 6, 2024. Inako ng Houthis ang nasabing atake at sinasabing ginawa nila ito bilang suporta sa isinisigaw na ceasefire sa nagaganap ngayong pagkubkob ng Israel sa Gaza. Diniin na hindi sila titigil hanggat hindi natatapos ang karahasan dito. Nangako naman ang Department of Migrant Workers na susuportahan ang mga Pilipinong nakaligtas mula sa sakuna. At nakipag-ugnayan na rin ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya ng mga nasawi. Mula sa Yanang Marino, kami po ay taus-pusong nakikiramay. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times.
Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. O Admiral ha, Oo. talagang proven pag may sipag, may tiyaga, talagang may nilaga. Oo, O, itlog. Tama yan. Tama yan, tama. Pero hindi itlog ang kanila, mas marami. Mas marami. Diba? Correct. Yung tiyaga, kailangan lang talaga may focus eh. Kung, alam mo, isa pa rin yun na kung minsan, nagbarko ka, Oo. sige, barko ka ng barko, mamaya naisip mo na, parang hindi na ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. So, parang improvement sa sarili. Then, you're able to refocus. Pag nag-refocus ka, mas maganda pa yung kalalabasan. That's very true, no? Yeah. Eh, sa case naman ni TJ, sa totoo lang, Admiral, pag ang naging focus natin, mga magulang natin, because of course, alam natin lahat, hindi sila laging nandiyan dyan, di ba? So, nag-refocus siya ng konti, di ba? Ang naging priority niya, mga parents niya, which of course, nabibiyayaan din siya. Single mother na lang yun. Yes, oo. So, kailangan, syempre, minsan, kailangan nating pagsilbihan din ang ating mga magulang. Correct. Diba, Admiral? Correct. Tama yan, di ba? Tama. Yan ang pangarap ko sa mga anak ko palagi. Syempre. Kasi baka tatay ka eh. Baka makakalimutan. Pero yung apo, Yung apo ganun din. ganun din. Don't forget your puppy. Yes, that's very true, ha? Uy, totoo naman yan, ha? Sa lahat po ng mga kamarino natin, ha? Lalong-lalo na yung sabihin na natin mga nagtapos sa maap, di ba? Nakikita nyo yung mga magulang nila kung umiyak, kung magulgul, grabe, di ba? Hindi ko lang nga alam kung hagulgul nila dahil ang tagal ng dollars. O talaga naman mamimiss nila kanilang mga mahal sa buhay, di ba? But anyway, anyhow, alam natin ng mga Pilipino, ganyan talaga. Ganyan, correct. Close family ties tayo. But yung isa naman nating kamarino, Admiral, ha? Tingnan mo naman, close din sila lahat ng mga kapitan. Nag-vault in, nagnegosyo. Very good din talaga yan, di ba? Yun ang mga kasi yun ang mga relationships na nakukuha sa mga katrabaho mo. Kasi sino pa ba lalapitan mo? Kundi yung katrabaho mo rin, di That's ba? very Yun yung sinasabi ko palagi sa mga kadete. Yung inumpisahan nyo kadete kayo, pag nag-graduate kayo, pag kinasal kayo, sino kukunin yung best man? O, sino nga ba? Siyempre yung roommate niya. Tama. Kasi BFF na kayo, di ba? Tuloy-tuloy Tapos na kumpare na. Hanggang sa ninong ka na ng kasal ng anak ko. Yes. O, sila rin ang magkakasama. O, ngayon, magkakasama sila sa negosyo, di ba? O, pero sa akin, dagdagan nyo ng panalig sa Panginoon. Siyempre. Oo. Sa lahat naman ng gagawin. Oo, Sa lahat ng that's gagawin very dapat. Correct. Well, anyhow, tingnan mo nga naman, ang oras talaga mabilis. Hindi namin ma-stop ang oras. Ang orasan talaga nag-tik-tak, tik-tak, tik-tak. Pero next week, huwag niyo pong kalimutan. Samahan pa rin kami sa ating the first and the longest running television show para lang po sa ating mga marino. Pero huwag kayo malulungkot dahil meron pa tayo next week. Okay, kung nalungkot kayo agad, na wala pa yun next week. Oo nga. Meron naman tayong live streaming na makikita ninyo. Diba? Saan nga yan? Punta lang kayo sa ptvnews.ph/livestream. Tapos, doon din po huwag niyong kakalimutan. Yes! Yung kung sino may-ari nung... Sino nga ba? Kung sino yung may-ari nung... My channel! That's mine! Mariaw channel! Ayan, mapapanood niyo yan. Wala kayong choice kasi my channel. May sariling channel. At syempre, sa ating Facebook account, yan ang Marino. Diba? Don't forget to like and subscribe. At kung may mga topic kayong gusto, pwede kayong mag-leave ng message sa ating Facebook account. Diba? Okay. So, paano na yan? Next week na. Next week. Oo. So magre-relax na kami dito, Next week na po tayong muli. But for now, Anchors away. bye everyone! Bye-bye!